been driving around, singing songs way too loud because we wanna. Picking up all our friends, fill up the car till it bends because we wanna. Good morning guys. So this is our last full day in Madrid and umuulan, malamig. Anticipated na rin naman namin yung weather, so it's okay. We'll try San Gines again, so bigyan natin siya ng second chance. And yeah, yung order namin ngayon is poras na kasi mas prefer namin yung makapal na texture kasi mas marami kang makukuha chocolate, no? Tapos itatry din natin siya with the coffee, yung nakita natin dun sa CV, yung mga matatandang ginawa. So yun na nga guys, no? Tapos na tayo sa San Gines, yung in-order namin is poras lang, no? Mas nagustuhan namin siya this time around kasi nung una namin siya tinry, hindi kasi siya bagong luto. Ngayon, mainit siya. Tapos if ko-compare ko yung poras nila no dun sa Seville, yung mga na-try natin, yung poras dito sa San Gines, mas dense siya. So ngayon naiintindihan ko na yung iba bakit hindi nila prefer yung poras. Kasi medyo heavy siyang kainin, no. Dun sa Granada tsaka sa Seville, yung poras nila light, hindi siya dense, very airy siya. Dito very dense yung poras nila, no. So medyo mabigat siyang kainin. Tapos tinry namin siya with the coffee. So yun, nagets ko na rin yung mga matatanda bakit gusto na ng coffee kasi kung di ka mahilig sa sweet, no, so medyo mapait yung coffee, so pwede mo siyang i-try doon. Tapos bumili rin kami ng chocolate. So meron kang mabibili yung chocolate for take out. So 11.50 siya, 11 euros 50 cents. So pwede mo siyang i-order. Tapos guys, no, marami silang branch dito sa street na to. I think itong branch na to, yung nasa likod natin, siya yata yung pinakauna. I'm not sure, no, correct me if I'm wrong. Pero dito sa area na to marami sila. So minsan kahit mahaba yung pila, nare-relocate naman yung mga customers. Katulad kanina, dalawa lang kami. Doon kami sa maliit na area. Tapos kapag big groups, doon sila sa ibang areas na. So okay lang siya. So yeah, that's it. And we don't need no chaperone. We don't need nobody's attention. Yeah, we just wanna dance on our own. We came to party all night long. So yun na nga guys, tapos na kami kumain dun sa Casa Revuelta, no. Yun din yung isa ko talagang gustong kainan dito sa Madrid because of the codfish or the bacalao. And it did not disappoint, no. Grabe ang sarap niya, yung butter niya, plain lang siya, no. Yung lasa niya nandun sa fish lahat. Very flaky yung fish, tapos well seasoned. Tapos ano siya guys, meron na siyang parang lemon sa loob, so you don't need to add anything na. And mura lang siya, so kahit one serving, okay na siya. Tapos yung Torresnos, no, kamukha siya ng mga liempo sa atin, guys. Kulang na lang suka at saka kanin. So yun, very satisfying. Na-satisfy yung cravings ko dun sa bacalao. So if you wanna try it, again, Casa Revuelto, no. Dalawa din yung branch niya. Dun sa kung saan kami kumain, pwedeng umupo. Tapos dun sa kabila, nakatayo lang sila, no. Pero dun sa kung saan kami umupo, wala naman silang charge dun sa table service, no? So, tinignan ko yung bill kung ano lang yung in-order namin. Yun lang din sila. Sorry guys, hinihingal ako kasi paakyat tong dinalakad namin. Ayan. Pabalik muna kami ng hotel guys. Pahingal na kami ng konti kasi yung isa naming reservation mamaya pa siya, no? So, mamaya pakita ko kung saan yun. So, see you! You know the drama is never ending. Don't let it get the best of you. And all the fake friends just keep pretending. It's all the little things get you. Paralyzing every pore. Oh, you feel it taking over you. To the center of your core. The lies are getting overused. When you are under the weather, getting caught in the storm. Do you remember? I told you if we dance in the blizzard, we are not getting cold. So keep on dancing, baby. Okay, so kakatapos lang natin kumain, no, sa oldest restaurant in the world.
sa La Bouton restaurant. So, Burrino de Bouton. Nag-order kami ng, syempre, yung cochinillo, which is yung suckling pig. Pero yung one order lang, tapos to share. Taste-wise, the skin is very crispy. Tapos yung laman niya, alam mo yung leche, yung lechon de leche sa Philippines. Pero mas malambot pa doon. Pero taste-wise, same. No? Pero huwag kayo maghanap na meron siyang sarsa. Pero as it is lang siya. A taste of lechon talaga. And then yung kalyos nila, buti na lang. Sa wakas, yung kalyos, sa lahat ng mga na-try ko, ito yung pinakapasok sa panlasa, no? Yung kalyos nila dito. Yung iba kasi parang medyo may lansa ng konti. Pero dito, pasok na pasok. Yun na yung mostly kinakain ko yung kalyos kesa dun sa lechon kasi napakasarap niya talaga. So again, this is the oldest known restaurant in the world na yung Butin. Tapos sa pangalan nila, kasama yung horno, no? Orno, it means oven. Kasi yung oven nila, continuously open siya since 1775 or 1725, something like that. Hindi siya pinapatay, no? So, ganun na siya katagal, guys. And quick note, para malaman nyo na authentic talaga yung restaurant dito sa Madrid, no? Yung City of Madrid, nag-award siya ng nung unang panahon, I guess, di ko alam kung kailan yung exact time na nag-award sila, na para malaman na authentic talaga siya. So, kung pupunta kayo sa mga restaurants, may mga signs sila ng mga ganito. So, makikita nyo siya. So, pag nakita nyo yung sign na yun, ibig sabihin, authentic yung restaurant. No? So, may mga nakita kaming ibang restaurants kanina. Ganun din yung signage nila. No? Pero hindi lahat merong ganyan. And what else to note, no? Kung pupunta kayo sa Madrid, guys, hindi naman required na kakain kayo dito sa Butin, no? According to sa tour guide na narinig namin kanina, yung food dito, affordable siya. So, it's not on the super expensive side. It's not fine dining, no? So, affordable siya. And quick note, kung kakain kayo dito, make sure to book in advance at least 1 month before. Nung nag-book kami, February 17, tapos March 18 kayo, no? So, 1 month before talaga. And then nag-check kami, gusto kasi namin i-change yung time. So yung next booking nila April na. So ganun siya katagal. So yung food, sabi nga ni Essie, okay naman siya, no? Pero I think the experience itself, no? So this is legendary, no, yung Butin restaurant. So kung nasa Madrid kayo, if you have time, so might as well check it out. So for me, the experience was really worth it. Guys, add ko lang, no? Pag pala nag-order kayo ng cochinillo, for example, dalawa kayo, no? You don't have to order two portions. Kahit 1 portion lang, maghati kayo, okay na yon. Tapos order na lang kayo ng ibang dish. Kasi guys, yung iba naming kasama kumakain kanina yung nakita namin, no? Hindi nila nauubos yung isang portion ng sila mag-isa. Kung hindi naman kayo super gutom, or kung gusto yung matry yung ibang dish, no? Again, 1 portion yung orderin nyo, tapos order kayo ng ibang dish. So I guess mas okay na yon. Tapos yung sangria nila, guys, masarap siya dito. Kalahating pitchil siya. Hindi nga namin naubos pero masarap siya. Hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. Oh, the good times just begun. We know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. So, hi guys! Nandito pa rin tayo sa Madrid, no? Pero meron kaming pinuntuhan na outside, well, inside pa rin siya ng Madrid, pero outside na siya ng mga touristy area. Dito sa may Valle Hermoso, Islas Filipinas. So, dito sa area na to, meron tayong parang replica ng Luneta Park ni Jose Rizal, no? So, ginawa siya for the commemoration ng 75th anniversary ng relationship ng or diplomatic relations ng Spain tsaka ng Philippines, no? So, in honor nila yon through building the statue of Dr. Jose Rizal dito. No? So, alam naman natin na si Jose Rizal, di ba, very monumental siya sa history natin dito sa Pilipinas. Tsaka yun, kilala din siya dito sa Madrid. So, again guys, ito, hindi siya sa touristy area ng Madrid, no? Sakay kayo ng bus number 2 papunta sa may Reina Victoria, tapos baba kayo sa Valle Hermoso, Islas Filipinas. Pagbaba nyo, makikita nyo na kaagad dito guys yung monumento ni Dr. Jose Rizal. So, again, very interesting lang siya, no? Kasi hindi ko rin alam na merong ganito dito guys.
Tapos yun, na yung history talaga natin, no, na ano din talaga dito sa Madrid, no. So tapos doon sa kabilang side, nandun nakasulat yung Mi Ultimo Adios, no. So I think yun yung huling sinulat na ano ni Dr. Jose Rizal. Meron sa Spanish, tapos naka-translate siya in Filipino. So very interesting, no. So again, if history nerd kayo, so this is a very good spot to check. You and I, we got it. We don't need no more. Even in the hard time, you and I can weather any storm. Hi guys, welcome back to Munich. So, again, hindi na naman ako nakapag-outro dun sa video natin. So, nung nire-review ko yung clip, so ine-edit ko to, itong last video natin, no, nakita ko wala pala akong outro. So, balikan lang natin, no. So, after natin dun sa Alex Cordobes, yung the best cheesecake in Madrid. Grabe, napakasarap nun. Ang haba ng pila, hindi ko na-include dun sa video, no, pero parang 30 minutes kami pumila. Tas ang dami talagang tao, kahit yung mga taga Madrid, yung mga Spanish people, talagang yun talaga yung pinupuntahan nila, no. Again, if may time kayo, puntahan nyo, no, Alex Cordobes. So, may mga nagdi-DM sa akin, guys, kung ire-recommend ba natin yung mga pinuntahan natin, no. I would suggest na kung first time mo sa Spain, syempre puntahan mo yung Madrid tsaka Barcelona, no, kasi yun yung talagang pinupuntahan ng mga Pinoy tsaka kahit ng ibang foreigners, kasi nga parang yun yung quintessential Spanish experience, no, yung dalawang cities na yun. Pero kung second time mo sa Spain, guys, or kung marami kang time, for example like 2 weeks ka sa Spain, no, kung dun ka lang sa area na yun, might as well check Andalusia region, no, yun nga yung Seville, Granada, I think meron pa yung Cordoba, part din siya ng Andalusia. Kasi nga iba't ibang vibe yung binibigay ng mga cities na yon, no. And kung gusto niyo, guys, balikan niyo na lang yung mga videos natin. So makikita niyo doon kung bakit iba yung vibes, bakit iba siya for us, at kung bakit nagulat kami doon sa mga cities, lalo na sa Granada and Seville na pinuntahan namin, no. So yun. And guys, share ko lang. Nung ina-edit ko yung mga videos, nung first few days natin sa Spain, napansin ko parang medyo payat pa tayo, no? Pero nung mga huling videos na ina-edit ko, lalo na tong last video na to, napansin ko, ang laki-laki na ng pisngi natin. Tumaba tayo sa Spain, guys. Kasi naman puro kain, di ba? Kumain lang tayo ng kumain sa Spain. So, yun, guys, take na rin natin tong opportunity na to na magpasalamat sa lahat ng mga bagong subscribers, sa mga nanood ng video, sa mga nag-like, nag-comment, and nag-share. So, thank you so much. And yeah, kami ni SC natuwa rin kami na may mga natuwa naman kahit pa paano sa mga videos natin, kahit puro kumakain lang tayo. So, again, guys, thank you so much and see you on our next adventure. Bye!